Senador Erwin Tulfo. Sen, good morning. Bayaljo, maayong buntag sa tanan na naminaw sa imo karon. Maganda itong punto de vista mo, Senador Erwin. Pagbibigay ng benepisyo para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mas mainam na bigyan na lang ng puhunan. Tama yan, Yun. Bayaljo, kasi gusto na rin ng Pangulo na talagang yung sure shot na may ahon sila sa kahirapan. Kasi ito naman talaga ang primary objective, isa sa mga objective ng Administrasyong Marcos na maupo ito noong 2022 na bigyan na poverty alleviation. Pero yung purpose kasi, kahit ako nung ako'y maupo sa DSWD, hindi ako sang-ayon na gagawin mo monthly ang ayuda kasi parang dole out ito. At saka, saan makakarating yung monthly na ayuda? Mas maganda kung bigyan mo siya ng puhunan yung kanyang makukuha na for 1 year or 2 years, ilump sum mo, ibigay mo sa kanya, pero bago mo ibigay sa kanya, make sure na may dunong siya, na mag-enroll sa TESDA, na meron siyang alam kung paano niya i-manage yung kanyang negosyo, magtatinda man siya dyan ng kakanin, magtayo siya ng sari-sari store, o karinderya, o online selling, di ba? Na meron siyang alam. Tapos, hayaan mo siya dyan. And then, check mo na lang from time to time kung umaasenso. Ngayon, kung may mga natatakot kasi baka waldasin lang daw, hindi na kasalanan ng gobyerno kung waldasin niyo dahil ibinigay ng gobyerno, ibinigay actually ng mga taxpayers sa kanya yun para maiayos niya yung buhay ng kanyang pamilya. Kung iwawaldas niya, isusugal niya, hindi na natin kasalanan yun. Then, hindi na dapat sisihin ng gobyerno, hindi na dapat sisihin ang tao. Kasi nagrereklamo din kasi ang nagbabayad niyan by Aljo tayo mga nagtatrabaho, maging yung mga nasa below minimum wage, hindi nga sila nakakapasok diyan sa 4-piece dahil hindi sila qualified dahil may trabaho sila. Yung nga nakakalungkot, yung mga construction worker nagbabanat sa buto, mga security guard, mga tricycle driver, pero hindi sila nagbe-benefit out of it. So, ang pinakamaganda dito, tulungan natin yung mga nasa laylayan, mga mahihirap na kababayan by giving them the opportunity na bigyan sila ng puhunan, ng pamahalaan para maiayos nila, maiahon nila ang pamilya sa kahirapan with the help of the government, with the help of the Filipino people. Hindi yung monthly. Yun ang sinasabi ko na alisin na yung monthly system, kundi bigyan sila ng pangpuhunan para maitawid na nila at makatayo sila sa sarili nilang paa. Yan yung sinasabi sa English by Aljo. Give them, do not give them fish, but rather yung equipment o yung gamit na magamit nila sa pangingisda. Paring Aljo. Ang hirit naman ng ilan dito, sinusuportahan nila ang panukalang ito mula sa inyo, Senador Erwin. Pero why not daw sa halip na ibasura, dapat i-recalibrate na lang yung 4-piece upang matiyak na tama daw ang pagpapatupad nito at ang mga tunay na target na benepisyaryo ang makikinabang. From Representative J.C. Abalos, 4-piece party list. Agree naman ako sa 4-piece idea na 4-piece party list. Pero ang ibig kong sabihin, bakit hindi ba mas maayos kung bibigyan mo na lang sila? Hindi ba ang purpose ng 4-piece, kaya nga may mga gumagraduate dyan, may graduation, para pag maayos-ayos na yung buhay. Okay? Pero it takes some time. It takes about 2 to 3 years, di ba? Why not just give them now yung kailangan nila for the next 2 years para makaalis na sila sa programa nila, magiging independent na sila. Because for now, they are very dependent sa 4-piece. They are very dependent sa gobyerno. Pero pag binigay mo na sa kanila yung Aljo, okay na, ika nga. O sige, labas ka na, ito na. O ito yung panghanap buhay mo. I mean, yung tama naman yun, recalibrate. Pero yung i-recalibrate lang natin na monthly na naman, mabigat diba? Much better kung tuturuan na natin sila how to fish kasi may graduation, how will you recalibrate? Ang dami ng dumaan na DSW secretary. How will you recalibrate that? I am willing to hear. I will probably consult with the 4-piece party list with Congressman Abalos so that he can give me an idea
pag-usapan natin ito because this is not just an issue. Ito hindi lang ito problema ng DSWD. Hindi lang ito problema ng executive. This is the problem of everybody. Kasi ikaw, Bay Aljo, pumupondo ka rin dyan para sa 4-piece na yan. Ako na manggagawa, nagbibigay din ako dyan. Yung mga taxes natin, pinagsasama-sama niyan. At the end of the year, ito nga, magbabudget hearing na maglalaan ang gobyerno, ang Congress, para dyan, Bay Aljo. At tama, may punto din kayo, Senador, ha? Nga tila hindi patas talaga para sa mga low-wage earner yung patuloy na nagtitipid kahit na may trabaho at wala raw nakukuhang tulong mula sa gobyerno. Oh. Kaya nga, Bay Aljo, let us teach them how to survive, okay? Let us not teach them how to na umasa na lang. Turuan natin sila paano magtrabaho by giving them the tools. Paano manghuli ng isda. Huwag natin ibigay na lang sa plato nila yung isda, yung tilapia. Rather, bigyan natin sila ng kawil, bigyan natin sila ng lambat para pumalaot sila tulad ng ibang mga kababayan natin. Siguro sila, wala silang bangka. Sabi, paano? So, bibigyan natin sila ng bangka, not literally, kundi pondo, para makapangisda sila, may maiuwi sila sa pamilya. At the same time, yung negosyo nila will be able to help our economy. Look at Thailand, Bay Aljo. That's one very good example na sinasabing street economy. Nabubuhay ang Thailand dahil lamang sa mga street vendor. Hindi sila pinapakialam ng gobyerno. At nighttime, nandyan sila nagkalat. Bay Aljo, ikaw, nakapunta ka na ng Thailand, di ba? Makikita mo naman, kaliwat kanan para silang divisorya. Hinahayaan ng gobyerno. Ang problema sa atin, hinuhuli ng mga pulis, huhulihin ng LGU. Kaya natatakot. Sabi, nagsara na lang ako dahil ang bigat ng binibigay ko. Dapat alisin ito. Hayaan sila magtinda ng gabi hanggang umaga, di ba? To survive. O doon sa kanilang mga neighborhood, magtayo sila ng mga kainan. Marami namang ganito mga kababayan natin, Bay Aljo, na naghahanap ng mura makainan. Lagay ka lang ng lamesa dyan, lagay ka ng bubong o payong, kakain na ng mami, kakain na ng siopaw, kung ano man dyan, siomay, di ba? That is what you call street economy, yung mga street foods. Kaya nauso yan sa Hong Kong, nauso sa Thailand. Pwede rin naman natin gawin yan. Meron tayong fishball, meron tayong quick-quick, may mga siomay tayo, di ba? Lalo sa gabi, may mga barbecue. Kakayanin naman, Bay Aljo, Kikita naman. Meron pang mas magaling ang Pilipino, mas abilidad. Online selling, kung ano-ano binibenta online. Opo. So, bigyan lang natin sila ng pampuhunan. That's what I am saying. Rather than giving it to them monthly. Bigay mo ng isang bagsakan. Okay, may iba po ako, Senador Erwin. Itong isiniwalat mong pinakamayamang USEC sa buong mundo. Nandyan daw sa DPWH. Natanggal na ba talaga, Senador Erwin? May kwento lang may nagkwento sa akin may nagkwento dyan lang. na natanggal sa pwesto. Pero nung tinanong ko yung source, hindi naman binanggit sa akin kung sino. Inalis lang daw dahil nga doon sa duda, sa activity ng official na yan. Pero I have yet to confirm on that. Tinanong lang kasi ako, sabi ko, dahil sa galit ng Pangulo, nag-uumpisa na ang DPWH na maglinis-linis. So, ang nabalitaan ko from my sources inside, meron nang tinanggal dyan sa pwesto. Hindi naman sinibak sa DPWH, kundi nilipat lang, transfer. Kasi sabi ko, ba't transfer? Baka yumaman na. Yun ang pagkasabi ko. So, ayun ang sinasabi ko na sabi ko, gaano kayaman ito? Pinakamayaman daw ito sa DPWH. Higilan kami ng update din, Senador Erwin, kung nasa na ang investigation dito nga sa malawakang pagbaha at ilang pang mga irregularidad o korupsyon involving dito, lalong-lalo sa Pondo ng Bayan dyan sa DPWH. Alam ko, Bay Aljo, as per my sources, sinabihan na ng Pangulo. Actually, nung signal na ng Pangulo kay Secretary Bunuan, immediately after ng SONA, na kumilos na siya, hanapin yung mga lugar na punong-puno ng flood control. Alam ko dyan sa may Mindoro, dyan ang bulk ng flood control na project.
Pero ang nakakalungkot kasi daw, nabalita ng Pangulo, as per my information, wala naman nangyari, nakatiwangwang lang. Billions ang pinump dyan or binuhos dyan na flood control. So nagtataka ang Pangulo, teka, tapos nagtanong ang Pangulo, sino may construction? Lumalabas parang isang company. That's what my informant is telling me, my sources. So doon, red flag ka agad. Sabi ng Pangulo, teka ma. And because of that, pinahold ng Pangulo, halos lahat ng flood control, naka-FLR ngayon for later release. So dahil kini-question ngayon, which mabuti nga, naagapan ng Pangulo. Kung hindi, na-release yan nung bago mag-eleksyon. So naka-hold ngayon ito, ang mga flood control project na ito na ipinasa ika nga ng mga politiko. Okay. Nagkakay salamat, Senador Erwin Tulfo. May buntag, Senador. Thank you so much. May buntag, good morning. Morning. Thank you! Good morning! Si Aljo Bendijo sa DCXL News.